So bakit nilalagay ko pa ng invoice minsan? Kapag another try pa ako. Kung another try ako, ilalagay ko na ASEN Neutrogena invoice. Kapag nag-try naman ako pangatlo, ASEN Neutrogena invoice 1. Walang final lang, walang yung ilagay final invoice, walang ganun. Hindi katulad ng editing, yung final editing, hindi. ASEN Neutrogena invoice. Pwedeng unang isend nyo is ASEN Neutrogena. Pwede yon. PDF file. Kapag na-reject, ASEN Neutrogena invoice. Pangalawa. Pangatlo, Neutrogena 01 hanggang 02 hanggang 03. Hanggang, pwede yon. Pero itong chances na to is para sa 5 tries. Para sa akin, 5 tries is okay na. So, dito sa comment section, pwede nyong i-copy ito. These goods, pwede nyong i-revise palagi. Paggamitin nyo si ChatGPT para ayusin ito. Nakuha ko lang din ito sa mga ibang seller. Ito yung ginagamit nila. These are good brought from trustworthy and acceptable distributor. I have included the request invoice with the responding information from my selling account as well as a combined purchase of 10 or 100 ba yan. Been successfully approved to sell this brand by the supplier. I'm sending all the request documents to be approved. Ito. Click lang yan, lagay dito, automatic, kagad, send. Pwede nyo ilagay yung email address. Ito, kahit hindi na, email address, makikita nyo kagad dito sa account nyo, yung mga application. Okay? So, 180 days, sinabi ko nga, within, yung dapat yung invoice nyo, is 180 days bago na-purchase or nag-apply kayo. Halimbawa, nag-apply kayong May 15, ngayon, May 15, no? Halos same lang pala, May 15 din pala dito. O, di ba? Irony, di ba? O May 15. After 8-15, 180 days nun, dapat, pwede pa yung invoice na yung gamitin para sa ungating. Okay? So, include supplier information, yung mga invoices, ilagay nyo dito. Okay? At pwede nyo ilagay din ang images. Pwede kayo maglagay ng images. Ang lalagay nyo naman kapag pangalan ng images is kailangan yung ASEN or yung brand name. ASEN, brand name, JPEG. JPEG lang tinatanggap dito. Okay, wag PNG, anything na na klase ng file, JPEG lang tinatanggap. Bakit tinalagay ko pa yung yung images? Yung images is hindi nyo nakuha sa Google Hindi 'yon. Ang images na makakuha nyo dapat yung napicturean ni client mismo. Hawak niya. Napicturean niya, hawak niya yung item. Ito yung item, nandito sa akin, pwede nyo isend. Okay? So, si Michael, isa sa mga, na ngayon, na bankrupt. So, pinakita ko lang din dito, nagamit ko siya for ungating last year. So, okay pa siya. Until now, pwede pa rin si Michael's. So, business name, kailangan nandito yung business name. Ito. Kung address, kailangan kasi may address yung tawag dito, yung source website, and then yung phone number, tsaka nandito rin yung address nyo. Okay? Dapat always meron talagang address yung nyo, yung source website nyo. Nakalagay yung address, tsaka invoice number. Ito yung invoice number. Okay? Sana medyo maintindihan nyo. Yung pag-picture, ito na yung sinabi kong picture. Hawakan yung item. Pag-picture ng item, send nyo kagad. Yung brand name, 01, 02.jpg. So, kailangan clear yung invoices nyo, tsaka clear din yung images nyo. Hindi kailangan 4K or HD. Clear lang yung makita yung pangalan, tsaka yung UPC. Okay? Yun yung pinaka-importante. And then, kapag na-deny, check nyo yung invoices nyo, check nyo yung ano yung kailangan ni Amazon kasi minsan pinapakita doon kung ano pa yung kailangan niya. Pwede mong i-rename yung files, pwede mong i-re-upload yung invoices, check mo yung i-highlights mo yung i-highlights mo yung mga importanteng details na kailangan daling makita ni Amazon. Pwede mong gawin 'yon. And then check mo kung blurry ba yung yung invoices mo, hindi ba ganun ka clear lahat ng mga details, importante rin 'yon. Saka mismatch, ibig sabihin kapag kailangan ng
tawag ito, ito yung kailangan ng ASIN, tapos iba yung binili mo na item. Hindi sila magkaparehas. Yun. Hindi po pwede yan. Siyempre, always check naman lahat eh. So, support strategy calls seller support. Merong mga, ito yung last resort nyo. Si client lang ang pwedeng tumawag, hindi kayo pwede tumawag. Ulitin ko, hindi kayo pwedeng tumawag. Si client lang. Kasi may mga tanong ang Seller Central, yung customer support nila, na hindi mo masasagot. Sila lang, lalo na kapag mga team number, mga ganun, may mga tanong silang ganun. So, kailangan si client lang. Okay? Ito tandaan nyo, client lang, hindi kayo. So, non-voice kayo. So, nasa gate, ungating skill lang kayo, pero hindi kayo tatawag. Si client yan. Kung nagtanong pala si client kung ba't ikaw na lang kasi tawag ako hindi kasi may mga tanong siya na ikaw lang masagot, security number, mga ganun. So, sila lang talaga. Not unless pagkatiwalaan ka. Kahit pagkatiwalaan ka pa ng mga security number, mga ganun. The thing is, gusto ng client, gusto ng sellers, ng customer support, yung mismo may-ari ng account. Yun. Okay? So, para maging high-valued VA ka, so kailangan ano ka sa details, organize yung documents mo. Merong dapat kang folder na lahat ng invoices nandun lang. Lahat ng invoices mo, since nag-start ka ng ungating, lagay mo lang yung invoice. Sasabihin ko sa inyo later bakit importante i-save yung mga invoices na yun. Okay? Organize documents properly, understand Seller Central, troubleshoot denials, communicate professional, stay patient. So, yung patient na ito, minsan kasi mag-take ng 2 days bago mag-respond tawag dito, si Amazon sa pag-apply mo ng ungating. So, ganito yan. Kapag mabilis yung response, AI ang nag-check ng invoice mo. Within pag-submit mo, automatic denial. AI yan. That's why importante yung sinabi ko dito. Call seller support. Tapos nag-submit ka ulit, automatic denial kagad. Tapos tanongin mo, ano ang kailangan? Tapos hindi masagot-sagot, matagal mag-response. AI yun. Okay? Napansin nyo siguro, maraming tinanggal sa Amazon ngayon dahil AI ang nag-check. Pero, kapag grocery, ingestibles, toys, tsaka supplements, manual talaga yan. Nag-check. Okay? Hindi yan sila AI. Pero yung mga iba, AI. So that's why you need to call. Ito. So, human ingestibles, ang kailangan nyo lang dito, ang kailangan nyo lang napunta ng website is si Winners. Hanap kayo ng ng isang brand lang para ma-ungate nyo yung category mismo. Winners ang recommended ko talaga. Puntahan nyo, winnersltd.com. Magandang invoice sila. Sila lang yung legit talaga na ina-accept ni Amazon. May denial man, 2, 3 lang, tapos approved kagad. Higher chances kapag Winners LTD ang gamit nyo. Dapat mag-create ang client nyo ng account. Okay? Magawa siya ng account dyan. And then, pwede mo nang gawin anong gusto mo sa invoices. Pero siya ang higher chances talaga si Winners. Okay? So, grocery, sabi ko na kanina, yung grocery, merong certain criteria, which is the order, returns, yung mga tawag dito, yung mga inventory stocking, kung kamusta yung rate mo, doon nagbe-base si grocery. Manual checking ito. Itong mga ingestibles, saka grocery, supplements, manual checking. Toys, manual checking yan. Okay? Manual checking talaga yan sila. So, grocery, sabihin si client, gusto ko kagad ng supplements, gusto ko ng gusto grocery. Sabihin mo sa client na hindi kaagad-agad. Kailangan muna tayo ng matrix ng account. So, kaya mag-sell muna kayo ng 10 at 5-10 products muna. Tapos doon na ma-recognize si Amazon. Okay? AI ang nagre-recognize niyan sa inyo. Kapag sinenda na kayo na, you can do promotional to this product, ganun. Yan na yun, it means kilala na kayo ni Amazon.
Yung nagsisend na siya ng ibang email, ng mga newsletter, yan na yun means. Kapag nagka-sell na kayo, nagkakaroon kayo ng, ng mga product na na-sell 5 to 10 products na or more than 10. Yun na yun, doon nagsa-start na. May mga mga ano to, promo na si Amazon na pwede mo namang skip. Hindi naman importante talaga kapag FBA. Okay? So, dito, from here, pwede ko pa ipakita. Yung boring part, naiintindihan nyo na. Yun ang boring part. Yung sinabi ko kanina, boring part yun. Pero sana maintindihan nyo ano yung kalagahan ng ungating at gaano ka-importante. Okay? So, may papakita ko mga invoices dito. Okay? Papakita ko invoices. Lahat na nagamit kong invoices. Okay? And then the last part, it will not be recorded anymore. Di ba? Nag-usap na tayo kanina. So, it will not be recorded. Kung sino nandito, kayo lang nakaalam nun. Okay? Go! Papakita ko sa inyo invoices. Pwede kayong magtanong every later kapag natapos ko na ito bago tayo mag-start dun sa isa. Okay. So, ito yung papakita ko dito yung hindi nyo nakikita sa YouTube or sa ChatGPT or anong AI pa. Papakita ko sa inyo yung real invoice na ginamit ko at paano ko ginawa or paano ko siya naging legitimate yung invoice na yun. Okay? So first, ang pinakasikat sa lahat, Pampered Chef. Ganito ang itsura kapag sinendan kayo. Tinanggal ko na ibang details ito, ha? Inedit ko na. So ganito ang itsura ng Pampered Chef. Confirmation, order confirmation and receipt. Nakita nyo? Hindi siya invoice. Coach, sinabi ni ChatGPT, wholesaler lang at kailangan invoice. Hindi siya pwede confirmation receipt, which is mali. Pwede confirmation receipt. Okay? Sinabi ko sa iyo, grocery, ingestibles, toys, tsaka yung tawag dito, grocery, ingestibles, supplements, toys, yan yung kailangan ng mga mabibigat na mga invoices. Which is winners na doon. Tsaka yung senior ko ng mga website, yung e-distribution, yun ang pwede nyong gamitin. Pangmalakasan. Kapag bago si client, bago pa siyang sell, Pampered Chef, sabi ko nga, madali talaga siya yan, gate. Dito mag-start kayo. Pwede magbago ha, pwede magbago. Siguro next year, iba naman. Pwede ko naman sabihin na i-update ko naman, di ba? Pero ito yung confirmation receipt. Ignota, confirmation receipt, email, oh. Sabi natin, last year to, 2025, oh. Sinend sa client, ito. Magulo, di ba? Magulo talaga siya. Kung i-download ito ni client, tapos niya, i-save niya, lalabas itong mga ito. Yan, ito. Magulo. So, anong ginawa ko? Papakita ko sa inyo. Ito. Nakita niyo pagkakaiba? Nawala yung mga ganito. Nawala yung forward, thank you for ordering Pampered Chef. I-forward lang ka sa akin to. Tapos ang ginawa ko ito. From 3, naging... Pero lahat ng details hindi ko naman pinalitan. Nandito lang. So, anong ginamit ko? Ang ginamit ko po dito is Canva. You can do it for free. Canva lang po gamit ko dito. Tinanggal ko na yung details. And then, ito. Inayos ko. Confirmation receipt. Okay, sabi natin, sinend natin. Tulad ng sinabi ko kanina, unang send. Anong sinabi ko? ASIN, underscore, Pampered Chef, send nyo na. Walang ibang words doon. Yun lang. PDF. Kahit di na kayo mag-send ng images, okay lang. Send nyo lang to. Tapos bumalik sa inyo, denied kayo. Na-deny kayo. Parang visa lang, na-deny kayo. Okay? Then, anong ginawa? Anong gagawin nyo? Ganito ang gawin nyo next.
highlights the important details. Okay? Supplier, address si client, yung order number, anong ASIN to, lagay nyo yung ASIN, unit, 10, nakalagay, and then supplier contact details. Nagigets nyo? Maliwanag ba? Galing dito, sinend, pinoward sa akin ni client, inayos ko, and then, ito. Kapag na-deny ng pangalawa, ito. Ito yung final. Ito yung pwede mong isend lang, diretso. Kung tamad ka na mag-edit, pero ito yung final. Dito ka na mag-change ng invoice, lalagay mo na, isend, _ pampered chef _ invoice. Kapag na-deny, 010203. I think this will be, ang pinaka-max ko dito, 3 tries lang. Yan ang max ko. Gamit itong receipt. Okay? Yan. Next. Confirmation receipt. Highlight everything. Nakita niyo kung paano ko in-highlight? May ASIN na dito. ASIN. Ito. Ginamit, Big Bad Toys. Pwede siya pang unkit. Si SodaStream, ginamit din Chewy, pwede rin siya. Nakita niyo paano in-edit, ha? Canva lang itong gamit ko. Ulitin ko. Para maintindihan. Kapag nag-send si client ng mga ganito, linisin nyo. Using Canva. This one, lagay nyo, send nyo. Kapag hindi na-approve, edit nyo. Same with this. Ito yung mga invoices na meron ako. SodaStream, Chewy, Big Bad Toy Store. And then next. Halimbawa naman, limit ni Sense, tulad ni Mac, katulad nila Mac o Boscovs, limit lang sila ng 5. Pero yung invoice is kailangan ng unit is 10. Pwedeng 2 invoice ang isa-send mo. Highlight mo na invoice 1, invoice 2. Kahit 5 units yan, 5 units, separate sila. Pero ang di pwede, halimbawa nag-purchase ka dito sa Boscov, tapos yung isang 5 units is nasa Walmart, nasa Target, nasa ibang source website. Hindi po pwede. Kailangan same sila ng source website. Okay? Kapag limit lang 5, tapos nag-purchase ka ulit, pagkabukasan, sabihin natin na out of stock. Di ba 100 days doon? May 100 days. Pwede ka nag-purchase ng 5, tapos after a week, nag-purchase ka ng 5, kasi nagkaroon na ng stock, pwedeng gamitin mo yung 2 invoice para i-send. Hindi mo kailangan maging isa sila. Gets? Gets po ba yan? Isang ano to sila? Tawag dito, baka mali yung pagkatitiyo. Isang isang PDF file lang sila. Isang PDF file lang to sila. Pero nilagay ko invoice 1, invoice 2 para malaman nyo na magkaiba. Purchase. Okay? Tapos, ganito. Kung napapansin nyo, ang boss ko, hindi nyo nilalagay yung kanilang address. Napansin nyo, nilagay ko dito yung address. Yan o. Ganun ang ginagawa. Kapag walang address, makita nyo ito, yan, ito, nandito yung supplier contact details. Pero kapag walang ganun, ilagay nyo dito. Medyo ano ba? Kaya nga mahal ang bayad sa ungating eh. Kaya mahal ang bayad sa mga VA sa ungating. Kasi ganito ka kuti. Ganito siya ka detailed-oriented dapat kayo. Kapag wala makita kayo, wala makitang address, ilagay nyo dito. Lagay nyo yung ASIN unit yan, 5 unit. Isang unit, isang invoice lang siya. Gagawin yung isang invoice lang. Diba? Okay? So, invoices, ito nga, 10 units, same here, MyCats, ginamit ko na rin to. Ang ganda kasi talaga ng Target tsaka MyCats. Ayaw ko lang ngayon kung nag-work pa, pero hindi kasi ako nag-purchase talaga sa MyCats ngayon kasi
halos lahat ang product nila is out of stock. Hindi ko siya mare-recommend ngayon as of now. Okay? Kapag walang address, lagay niyo yung address dito. Okay? So, ito yung itsura ng winners. Daan nyo, ganito ang itsura ng winners invoice. Nakita nyo, 400 units. Yan, no? Ito yung in-engage ko. Pwede nyo gamitin to. Pwede nyo gamitin tong invoice na to para engage. Pero, later, explain ko sa inyo kung paano to gawin. Okay? Sample images. Kapag nagpa-picture si client, may kamay siya dito. Wala kasi ako makitang ano, may kamay siya. Picturean, ganito. Harapan, tsaka likod. Or buong item. Okay? Ganun lang. So, important tips ko sa inyo. Na-post ko na ito more than months na. Makita nyo doon sa isang ano ko, sa isang post ko ata previous year or previous month. Ito yung importante. Apply, always apply during US working hours. EST If you apply at night, your application can just move to the end of the list or even get lost. Gets? Okay. PDF yung file, kailangan. Include your contact details in your application. This adds to your trustworthiness. Makita nyo, highlights ko na doon. Di ba? Binilugan ko na yung details, contact details nyo. Keep your performance number strong. So, yung importante yung KPI nyo ng client, tsaka yung ibang matrix na kailangan ma-check nyo yun. Order cancellation, returns, ilang percentage dapat. Tapos, provide the ASIN for each products you need to ungate. Sinabi ko, nilagay ko na dito. Yan, no? ASIN. Yan ang mga ano. So, isang pwede kong maano sa inyo, kapag automatic deny, sabi ko nga, di ba may mga AI na pag send mo pa lang, auto-deny ka na. Dinay ka na kagad, automatic. Kapag ganun, mag-reapply ka. Hindi mo gamitin yung another application mo. Kasi sabi nga sa ChatGPT, sabi ng iba na, ito pwede. Ito, pwede ka mag-reapply ka lang dyan. Hindi ka pwede mag-apply ka lang kung ano yung nilagay mo na kung saan ka nag-apply. Kung ano yung response nila, mag-response ka lang doon. Kasi doon lang, yun ang importante para ma-check nila lahat ng details mo. Which is mali. Mag-reapply ka. Kapag automatic deny ka, yun. Mag-reapply ka. Pero kapag nag-take na siguro mga 4 hours or 6 hours bago sinasabi i-deny, doon ka pwede kang hindi na mag-reapply. Pwedeng hindi ka mag-reapply, gaano mo lang, i-ask mo lang kung ano pang kailangan niya na details. Okay? Minsan yung mga sagot ng mga Amazon customer support, di mo alam kung marunong sila o hindi. Iba-iba. That's why prepare ka. Be patient. Yun ang sabi doon. Okay? Minsan, tinutake mo ng long yung application. Halimbawa, kapag nag-reapply ka, tapos na-deny ka kaagad, sabi ko nga, reapply. Kapag nag-reapply ka, tapos medyo matagal yung response nila, halimbawa 6 hours, okay yon. Pero huwag ka kaagad mag-response. Huwag ka kaagad mag-send. Mag-take ka kaagad ng 1 or 2 hours bago mag-response. Ibig sabihin, naghanap ka ng documents. Hindi yung gawa-gawa ka ng documents. May mga ganun, ha? Okay? Remember to reply within 5 days. 5 days ang importante. Take note nyo itong details na to. Ito. Magagamit nyo talaga. Itong strategy na to. Kapag response ka agad, reapply. Pero kapag take ng 4 hours to 6 hours bago nagsabi na deny ka, yun lang gamitin mo na yung sabi nga nila, case number. Yung case, yung pala yung gusto ko i-mean. Yung case number, yun lang din ang anin mo. Gamitin mo. Okay? Okay. Denied again Amazon, rejecting. Sabi ko nga, for ungating application, it feels like you're talking to a bot. Kapag na-feel nyo parang bot, reapply. Automatic nagre-response. Ano yan? AI yan.
doon na papasok yung tatawagan nyo yung customer support. I would like human being to check my invoices. Yun ang request, human being, not an AI bot. Ganun ang itawag nyo sa customer support. Si client yun na, hindi pwede kayo. Si client yung mag-request. Sasabihin niya na, I want someone who is human to check my invoices. Ganun dapat sabihin si client nun. Dapat mag-request siya ng human being mag-check sa invoice. Yung ginawa nyo na lahat, yung tinuro ko, yun. Okay, final thoughts. Sabi ko nga, depende sa representative na nakuha nyo, na check sa invoices nyo. Minsan na AI, minsan walang alam na customer support. That's why you need to call. Kung alam mo na ginawa mo yung tinuro ko, higher chance talaga yon. Depende kapag grocery. Sabi ko nga, ingestibles, grocery, supplements, toys, medyo hit or miss yan. Diyan, na part. Pero yung sa ibang category, may chances talaga, sabi natin, 80% to 85% talaga na ma-approve ka. Gamitin mo yung ganong strategy. So, kapag yung representative na nakausap nyo or nagbigla nagre-response parang AI, no, call ka agad. Ganon. Okay lang, sorry. Malakas ang ulan. Wala ang ulan dito sa amin. Okay? So, bakit medyo mahal ang kung i-search nyo mahal ang singilan dito sa ungating? Kasi nga yung detail-oriented ka, tapos kailangan alam mo kung kailan ka magsisend ng invoices. Alam mo anong invoices ang nag-work at hindi nag-work. Okay? Yung mga nilagay ko dito ng mga website, yun, nag-work talaga yun. Yung binanggit ko na huwag niyo kayong umasa sa, minsan sa iHerb, hindi ako umasa sa iHerb. iHerb, vitamin shop, hindi ako niyan. Walgreens, hit or miss din minsan yung Walgreens na invoices. Okay? So, ayun lang ang pwede kong maturo as of now. Ito. And after this is, yun na. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung invoices. Na off the record na. Okay? Game na ba? Parang madali tayo matapos. Sabi ko sa inyo, medyo mahal ang ano dito. Stop ko na yung recording and then we will proceed to the real, ginagawa sa invoices. Okay? Stop ko na.